Ito, pag-usapan natin itong pag-deploy ng napakaraming pulis sa Davao Region. Post ni Cielo Gloria 1 hour ago. Sabi niya, busy mga pulis, pero sa Davao lang. Bakit Davao lang? Isiner ni Cielo Gloria ang post ng EDS Davao. Sabi dito, Police Regional Office 11, Regional Director, Brigadier General Leon Victor Rosete, announced on Wednesday, Wednesday ba ngayon? Wednesday that a total of 12,168 police personnel will be deployed in various areas in Davao Region to secure the holding of the 2025 local and national midterm elections on May 12, 2025. So, 12,000. I don't know kung ilang personnel, police personnel ang isang regional office, kung 12,000 ba. Baka i-deploy ang lahat. So, basahin natin itong post na ito. Post ng edsdavao.net. Sa ngayon, maraming pulis doon dahil yung balita nga i-search nila ang mga bahay ni PRRD. So ito, EDS Davao. PRO 11 bears a total of 12,168 personnel to secure 2025 polls in Davao Region. General Leon Victor Rosete announced on Wednesday that a total of 12,168 police personnel will be deployed in Davao Region. Rosete said PNP personnel from PRO 11 will be supported by, ito na, madadagdagan sila Ito ang nakakapagtaka. Will be supported by units from the Special Action Force, SAF, and the Regional Highway Patrol Unit 11. 1,557 personnel from the 10th Infantry Division of the Philippine Army. Okay, may mga sundalo pa. 184 from the Philippine Coast Guard. 195 from the Bureau of Fire Protection with their trucks. Rosete added that as the Philippines prepares for another crucial election, the PNP belonging to multi-agency security forces and special electoral boards stands ready to safeguard the democratic process with a deep understanding of the country's complex history and the importance of election. So sinasabi niya yung mga mission. Meanwhile, the SEB will be composed of 500 Special Election Board pala ito, SEB. The SEB will be composed of 500 police personnel from PRO 11 and 41 from Regional Maritime Unit. Okay, so, yun. Bigyan natin ng reaksyon. As far as yung physical threat, yung manggugulo, wala akong nakikita. Kasi noon, ang mga nanggugulo, mga leftist. Dahil nung una, malakas yung revolutionary, ano bang tawag nila noon? Kalimutan ko na yung permit to campaign, ganon. Hindi makakampanya ang mga kandidato noon sa mga liblib na lugar kung hindi sila magbayad. So, threat din yon sa eleksyon. Mga tao hindi malaya na magbotar dahil mayroong parang pinipilit sila na butuhan ang ayaw nila. Ngayon, wala na. Napakahina na ang local communist movement sa Davao area and entire Philippines. Kaya wala na. As far as physical threat is concerned, wala. Ang meron lang siguro yung election-related violence, yung girian ng mga magkakalabang politiko, yun lang. Kaya lang, tingin ko Davao Region hindi masyado.
BARMM, posible pa. Kaya, ito, opinion ko lang ito, kayang-kaya na ito ng yung mga local police lang. Ang mas nakikita kong problema ito, mga feedbacks na nare-receive ko either from my subscribers o yung mga kaibigan, may namit akong kaibigan ko kagabi, matagal kaming hindi nakita, sinare niya yung kanyang concern. Delikado lang, ang kalaban lang natin dito, dayaan sa eleksyon. Yan. Yan ang mas malaking yung, although these are all speculations, yung, sino yung nag-reveal ni Attorney Respecio ba yan, yung vice mayoralty candidate sa Cagayan or Isabela, yung pinaliwanag niya na mahak o madaling hindi secured ang sistema ng COMELEC, kinasuhan ngayon ng so yun lang ang nakikita kong threat sa election na ito. Yung nangyari sa mga online voting ng OFWs. Pagboto nila, ibang lumalabas. So, sana na-fix na ito ng COMELEC. Ako, boboto pa rin ako, kaya lang, meron ako yung agam-agam na paano kung hindi i-honor yung boto natin. Kasi, kahit nag-iisa yung boto ko, importante yun. Ganon din sa iyo. Nag-iisa lang yung boto boto ko. Pag naipon yun, yun ang will of the people. Dapat ang lalabas yung mananalo, yun talaga yung kagustuhan ng nakakaraming Pilipino kung dadayain. Dahil lang sa, because these are, nangyari na nun So sana naman, yun lang nakikita kong threat. So, as far as itong deployment ng police, okay, trabaho talaga ng police yan to deploy. The more police forces, the better para mapangalagaan ang seguridad ng ating eleksyon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para maayos ang mga sira-sirang bahay ng tribong talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang balay ni Janisa. Nananginanglan siya og tabang. Ayo! Dahil sa anong balay nga, datuloan na, Mayong buntag. may buntag sa